bigla ngang nagkaroon ng malaking krus dito sa pinapagawa naming bahay. At mukhang sign na yata ito para magpakabait ako. Pagkahatid nga ho namin sa mga bata, dumiretso na agad kami dito sa pinapagawa naming bahay. Puro C-filings na nga lang ho yung pinipinturahan nila. At nadatnan din namin na nandito na yung aming electrician. Naglalagay na nga ho siya ng mga utility box na para sa outlet. At dito naman ho sa second floor ay naabutan namin si Porma na nagsusukat ng hagdan papunta sa atin. Naglalagay na nga rin ho sila ng mga pamorma ngayon na para sa roof beam. At meron nga rin ho silang nilagay na biga dito na para sa atin. Steel deck nga lang din ho yung gagamitin dito kaya mabilis lang din nila mailalatag yan. Pagbaba nga namin ay may mga nabutas na sila na paglalagyan ng utility box. Halos lahat nga kasi ng kanto ng bahay namin ay pinalagyan namin ng saksakan. By charger is life. At dito nga ho sa likod ng pinto ay ganitong kadami nga ho yung lalagyan ng breaker. Nasa 23 pieces nga ho yata ito. At parang dinaig pa namin yung computer shop namin noon. Ito nga si Willie tamang daldal na naman. At di ko na nga ho alam kung ano na naman yung pinapagawa niya. Pagbalik nga ho namin ng hapon tapos na sila magpintura ng mga bakal. At dito naman sa bakod tinaasa na nila ng 2 hollow blocks. Pag wala nga ho kasi silang ginagawa ay yung pag-hollow blocks yung ginagawa nila. Dito naman ho sa taas ay nalagyan na nila ng mga pamorma yung mga roof beam sa paligid ng master's bedroom at isa pang kwarto. At etong mga pinolic board pa nga din ho yung ginagamit nilang pangporma. Simula na nagsimula kami hanggang ngayon. Abay kahit paano nasulit naman din pala. Ang binili nga ho kasi ni Willie yan panay reklamo ako na bakit ganyan pa yung binili ipang poporma lang naman. Bakit mahal pa yung binili pwede naman yung second hand. O di sana nakailang tapon na kami ngayon. At least medyo challenging yung pagpapagawa niya ng bahay. Kung mapapansin nyo nga merong square na box. At dyan nga ho kasi ilalagay yung internet fiber para hindi mabasag. At baka nga ho himatayin kami lahat dito pag nawalan kami ng internet. At mainam lang na may ganito na dahil yung sa amin noon nakalawit lang. Tuloy-tuloy pa nga din ho yung paglalagay nila ng mga pamorma dito sa roof beam. At halos patapos na din ho yung nasa paligid ng master's bedroom at saka isa pang kwarto. At nga ho yung sa may walk-in closet at bathroom. Meron na nga rin hong nakaporma dyan. Ilang araw lang naman ho nila yan gagawin at susunod puro buhos na. Sabay-sabay na nga daw ho nilang bubuhusan yan. Pati yung slab at hagdan papunta sa atin. At napakalaking bagay din talaga na bumili kami ng mixer. Dahil kung mano-manong halo nga lang yung gagawin sa lahat ng buhos, matatagalan at dagdag trabaho nga lang din sa aming mga workers. At paulit-ulit din naman namin nagagamit dahil yun din yung ginamit namin sa pagbubuhos ng mga poste. At hanggang ngayon nga may mga nagtatanong kung worth it ba mag-invest sa mga gamit pag magpapagawa ng bahay. Kung from the scratch kayo yung magpapagawa ng bahay nyo. Katulad ho namin kami talaga ang bumili ng mga gamit. Dahil kung i-rent nga lang din ho namin yun ganun din yung magagastos namin. Kaya nga ho akala nung marami noon nung nagsimula kami magpagawa ng bahay nagsisimulang kontraktor pa lang kami. Pwede naman namin lahat ibenta yan pagkatapos gawin ng aming bahay. At bago nga ho kasi kami magsimula sa build program namin madami rin ho talaga kaming tinanungan. At plus 200 per day ka nga sa mga power tools pagka gagamitin. At wala naman magpapagamit ng libre ng ganon dahil pag nasira yun sila din yung magpapagawa. At mas pinili nga namin bumili dahil from the scratch nga yung pinapagawa naming bahay. At maraming beses din naman magagamit yung mga tools, hindi lang naman isang araw. At hanggang dito nga ho muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit.